hindi na ito mauulit. Bago pa niya matapos, walang kahirap-hirap na binali ni Xiao Tian ang porma sayon gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagbiro siya, baliw ka ba? Dito ka lang at huwag kang gagalaw. Tatakpan ko ang ating mga bakas. Pagkatapos nito, naglaho si Xiao Tian. Nakahinga ng maluwag si Zhongling sa sarili, at least buhay pa ako. Ngunit ang kanyang ginhawa ay panandalian lamang nang makita niya ang isang bundok na biglang tumaas sa himpapawid sa malayo. Sinubukan niyang aliwin ang sarili, iniisip, at least hindi na bumabalik ang prinsipe, isang tumatalon-talon lang na bundok, teka, kailan pa tumatalon-talon ang mga bundok? Nang tingnan niya ng mas malapit, nagulat siyang makita na si Xiao Tian ang may hawak ng bundok. Anong uri siya ng nilalang? Naisip niya ng tulala, posible kayang ang prinsipe ay isang maalamat na nilalang na lampas sa ika-10 ranggo. Habang abala si Zhongling sa pag-iisip, bumagsak ang malaking bundok, na tumatakip sa buong yungib sa likuran niya. Walang sino man ang makakahula na may dating yungib sa ilalim ng bundok na iyon ay, ngumiti si Xiao Tian, tapos na, walang bakas ng aking mga ginawa ang natira. Parang lumisan ang kaluluwa ni Zhongling sa kanyang katawan ng sandaling iyon. Ang tanging naiisip niya ay kung gaano siya nagpapasalamat kay Prinsipe Xiao Tian sa pagpapakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng walang bakas na pag-alis. Nang lumingon si Xiao Tian para umalis, sinabi niya, "Bata, sabihin mo na lang na ikaw ang nagligtas sa akin mamaya." Gustong magprotesta ni Zhongling, ngunit bago pa niya magawa, lumingon si Xiao Tian na may malamig na tingin, "Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong ina na makinig ng mabuti sa iyong mga nakatatanda?" Parang pusa na natapakan. Ang buntot, nang inag si Zhongling. Nang sumunod na sandali, lumuhad siya at sumigaw, "Ipinapangako ko, hindi ako magsasalita ng wala sa lugar." Pagkatapos ay tinulungan siya ni Xiao Tian na tumayo, na sinasabing, "Tara na." Nang sandaling iyon, lumitaw ang tunog ng mga yabag mula sa kalapit na gubat. Ang papalapit na grupo ay ang mga babaeng sundalo mula sa Great Flame Dynasty. "Prinsipe, General Zhong, ayos lang po ba kayong dalawa?" Bilang tugon, agad na naunawaan ni Zhongling at ipinaalam sa grupo, "Naayos ko na ang mga bandido, huwag kayong mag-alala." Sa isang pagwagayway ng kamay, idinagdag ni Xiao Tian, "Naghirap ang lahat, bumalik na tayo at ituloy ang ating barbecue." Ipinapalam ng pinunong sundalo na si Main Luyan kay Xiao Xian, "Prinsipe, mga bandido sa bundok na ito, maaaring hindi ito ligtas." Binaliwala ni Xiao Tian ang kanyang mga alalahanin, "Okay lang, inayos na ng binibining ito ang lahat ng mga bandido." Nang marinig ito, nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga babaeng sundalo. Kinamumuhian ng batang general ang mga nagpapakasasa sa kasiyahan tulad ni Prinsipe Xiao Tian, at ngayon tinatawag pa niya itong bata. Dapat nating subukang pigilan ang general na sakta ng prinsipe mamaya. Sa kanilang pagtataka, walang reaksyon si Zhongling at masunarang sumunod kay Xiao Tian ng walang imek. Nang makitang nagulat pa rin ang mga sundalo, lumingon siya at hinimok sila, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo." Nagulat ang lahat, nagtataka kung kailan naging ganoon kasunduan ang batang general. Di nagtagal, nagsindi ng apoy at naghanda ng PID para sa pag-ihaw. Tumawag si Xiao Tian, "Bata, mayroon ka bang kutsilyo?" Nang walang pag-aalinlangan, iniabot ni Zhongling ang isang maikling kutsilyo. Hiwa ni Xiao Tian ang isang piraso ng karne at tinikman ito, na nagkomento sa lambot at katas nito, habang si Zhongling ay masigasig na nanatili sa kanyang tabi na may ngiti. Ilang babaeng sundalo sa likuran ng dalawa ay halos mawala ng malay, tapos na, nasira na siguro ang isip ng batang general. Di nagtagal, biglang lumingon si Xiao Tian kay Zhongling, "Bata, yung mga taong dumukot sa akin kanina, kakilala mo ba sila?" Agad na naging seryoso ang mukha ni Zhongling, "Oo, ang pinuno ay nagngangalang Liang Shou. Dati siyang pinuno ng mga bandido ng Smoke Wolf Stronghold. Isa siyang hamon na itinagubilan ng aking ina bago ang aking coming-of-age ceremony. Dapat sana siyang patayin sa publiko isang taon na ang nakalipas, ngunit kahit papaano ay naging assassin siya ng Blood Cloud Tower." Nang marinig ang tungkol sa coming-of-age ceremony, nagulat si Xiao Tian, "Ilang taon ka na, Zhongling?" Bahagyang namula si Zhongling at tumingin sa baba, 16. 16. Dapat kong punahin ang iyong ina para dito. Napakabata mo pa at pinapagawa kanya ng ganitong mga bagay.
Tumango nang masunurin si Jinling, hindi na nagdagdag pa. Ang mga babaeng sundalo sa malapit ay nag-uusap tungkol sa kanilang layunin, sa pagkakataong ito. Ang pagkidnap sa prinsipe ay ang Empress, hindi namin alam kung sino ang nasa likod nito. Nabigo sila sa misyong ito, ngunit sa loob ng 7 araw, tiyak na magpapadala sila ng mas maraming tao. Nang marinig ito, nagulat si Xiao Tan, babalik sila sa loob ng 7 araw. Mabilis na nagmungkahi ang isa sa mga sundalo, Prinsipe, bakit hindi po muna kayo manatili sa palasyo? Napakalakas ng proteksyon ng palasyo, hindi mangangahas na pumasok ang mga assassin ng Blood Cloud Tower. Nang marinig ito, agad na nagpasya si Xiao Tian, mananatili ako sa palasyo. Hindi makapagsalita ang mga sundalo, nagtataka kung gaano katakot sa kamatayan ng prinsipe. Gayunpaman, iniisip ni Joan Ling kung gaano kayo ng prinsipe na makisali. Pagkatapos ng kanilang barbecue sa bundok, iminungkahi ni Xiao Tian ang isang paglalakad sa ibang lugar para makatulong sa pagtunaw ng kanilang kinain. Habang lalo silang lumalayo, nagsimulang magbulungan ang 2 Imperial Guard sa kanilang sarili. Sa tingin mo ba gusto ng batang general ang pretty boy na iyon? Bakit siya ganoon katiyaga sa prinsipe? Huwag kang magchismis, hindi natin kayang unawain ang iniisip ng batang general. Naiintindihan ko, pero sa nangyayari ngayon, iniisip ko kung ilang karaniwang tao pa ang magdurusa. Nakatayo sa gilid ng isang bangin, tumingin si Xiao Tian sa malayo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhongling at nagtanong, ano ang pinag-uusapan ng mga Imperial Guard kanina tungkol sa pagdurusa ng mga karaniwang tao? Ano ang tungkol doon? Sinulyapan ni Zhongling ang grupo ng mga Imperial Guard na walang ekspresyon bago ipaliwanag. Dahil nabigo ang Blood Cloud Tower sa kanilang misyon sa pagkakataong ito, maaaring magpatuloy sila sa kanilang karaniwang ginagawa, ang pagpatay sa mga karaniwang tao upang pilitin ang Great Flame Dynasty na magbayad ng protection money. Naguguluhang tumingin si Xiao Tian, protection money. Anong ibig mong sabihin? Nagpatuloy siya, noong nakaraan, ilang matuwid na opisyal sa dinastiya ang makikisagabal sa interes ng mga makapangyarihang lokal na pamilya. Ang mga pamilyang ito ay maglalagay ng mga bounty sa kanila sa pamamagitan ng Blood Cloud Tower. Paprotektahan ng dinastiya ang mga opisyal na ito, at kapag hindi sila maabot ng Blood Cloud Tower, papatayin nila ang mga karaniwang tao upang pilitin ang dinastiya na sumuko. Ang dinastiya ay kailangang magbayad ng protection money sa Blood Cloud Tower upang kanselahin ang kanilang assignment. Ngayong nabigo ang kanilang misyon na hulihin ka, tiyak na susubukan nilang muli, at kung patuloy silang mabibigo, magsasagawa sila ng massacre sa mga karaniwang tao para sa protection money. Nang marinig ito, galit na galit si Xiao Tian. Nagmula siya sa isang background ng assassin, ngunit hindi niya kailanman sasaktan ang mga inosenteng sibilyan. Tinanong niya si John Ling, kung ano ang alam mo tungkol sa ating Empress, kung sa tingin niya ay sapat ang aking mga kakayahan, hihilingin ba niya sa akin na kumilos? Malamang, sagot ni Joan Ling na tila nagulat, sa tingin ko mayroon kang maling pagkaunawa sa salitang sapat. Naiinis, naisip ni Xiao Tian ang dilema na kinakaharap niya. Kung kikilos siya, ibubunyag niya ang kanyang tunay na lakas, ngunit kung hindi niya gagawin, papatayin ang mga sibilyan. Ang isyong ito ay lumitaw dahil sa kanya. Kung magpas siya si Zero Yan na tanggalin siya, mawawala ang kanyang komportableng buhay ng paglilingkod. Ito ay isang nakakatakot na isipin. Dapat kong talunin ang bawat isang miyembro ng Blood Cloud Tower. Hindi makapagsalita si Joan Ling, sinusubukan bang tuluyang alisin ng prinsipe ang problema dahil hindi siya makahanap ng solusyon dito. Pagkatapos ay sumulyap si Xiao Tian sa paligid at nang makitang walang tao sa malapit, bigla niyang inakbayan si John Ling sa kanyang makitid na baywang. Sa bahagyang pag-igting ng kanyang mga paa, sumugod sila sa himpapawid na may malakas na tunog. Lubos na nagulat si John Ling, nakakalipad pala ng ganoon kabilas ang prinsipe nang hindi gumagamit ng kahit katiting na espiritual na enerhiya, umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Ngunit di nagtagal, hindi na siya makapag-isip, ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay, may himala. Mabilis na nagbabala ang isang prompt ng system kay Xiao Tan na ang katawan ni Zhong Ling ay umaabot na sa kritikal na punto at pinayuhan siyang bagalan. Di nagtagal, huminto si Xiao Tian. Nandito na tayo. Tumingin si Zhong Ling sa walang laman na espasyo sa harap niya at nagtanong ng naguguluhan,
nasaan tayo? Nang sumunod na sandali, ikinuyong ni Xiaotian ang kanyang kamao at ibinagsak ito sa espasyo sa harap niya. Sumabog ang matinding enerhiya, kasunod ng tunog ng pagkabasag. Share and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.